Nag-inspeksyon ang DPWH, DOTR at Move as One Coalition sa kahabaan ng EDSA para tukuyin kung ano ang mga kailangang reforma sa kalsada. Bahagi rin daw yan ng paghahanda para sa hosting ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Hindi pa man mahal na araw pero tila ba nauna na ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation at ang Mobility Group na Move as One Coalition sa kalbaryo ng Alay Lakad sa isinagawa nitong Unity Walk mula sa Makati City patungong Pasay City Martes ng umaga. Nilakad ni na Public Works Chief Vince Dizon at Transportation Chief Giovanni Lopez at ilang PWDs ng Move as One Coalition ang kahabaan ng southbound lane ng almost a 5-kilometer stretch ng EDSA Ayala hanggang dulo ng EDSA Rojas Boulevard. Halos 2 oras nila itong sinuyod para matukoy ang mga dapat na baguhin sa sidewalk bilang parte ng pinaplanong EDSA Rehabilitation Program na siyang nakatakdang simulan sa first quarter ng 2026. Mga problemadong sidewalk ang tumambad sa mga kalihim tulad halimbawa ng sidewalk na ito ng EDSA Ayala. Aminado sila na naging pahirapan ang aktibidad gayong nakaharang din kasi ang mga poste ng kuryente, traffic signages at barandilya sa gitna ng sidewalk. Makikita naman sa itsura ng isa pang sidewalk na ito na imposible ang magkaroon ng maayos na foot traffic dahil sa halos kalahating metrong kitid na espasyo. Kapansin-pansin din ang taas ng hagdanan ng sidewalk ng Magallanes na imposibleng madaanan ng mga PWD dahil walang rampa o kaya'y walang elevator man lang. Yung elevated walkway kasi matagal iplano yun, matagal gawin yun eh. Ang kailangan natin ng solusyon ngayon eh. So sabi nga ng mga partners natin sa Move as One, merong mga low-lying fruit na pwede na natin gawin ngayon. Kung elevated walkway yung pag-uusapan natin, wala na kami ni Sec Banoy sa gobyerno, pinag-uusapan pa rin yun. Pwede naman ipagsabay yan. No? So kung magtatanggal lang palalaparan lang ating mga sidewalk, no? So pwede yung pagsabay, pagtatanggal ng mga obstruction, madami tayong nakita. Kumbaga may mga sidewalk na talagang uneven. No? So mga yun kaya namang gawin. Sa ngayon, pinag-uusapan pa raw ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Transportation kung paanong gagawing pedestrian-friendly ang kahabaan ng EDSA walkway na ito kasabay ng EDSA Rehabilitation Program na siyang planong simulan sa first quarter ng 2026. Parte raw kasi ito ng paghahanda ng Pilipinas bilang host sa ika-47 ASEAN Summit na siyang gaganapin dito sa Pilipinas sa pangunguna ni ASEAN Chairman President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na taon. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel.